Hi guys! Good morning! And for today's video, isi-share ko sa inyo yung mga naging benefits ko while working at nabuntis ako. Ang una po ay prenatal leave. So, sa loob ng pagbubuntis ko ay meron akong allowed na 8 days na leave para sa check-up ko. Yung kailangan lang po ng company ko ay yung check-up na resibo na same date ng leave ko ng prenatal. Tapos, buong araw na sahod yung ibabayad nila sa akin nun. Ang pangalawa naman po ay yung maternity leave. So, 2 months po siya, 56 days. Sa pagbibilang naman po ng maternity leave ay kasama po yung Saturday and Sunday, kasama din yung mga holidays nun. Basta 56 days po ang bilang nun. Sa company ko nga po pala, yung maternity leave ay pwede mo siyang gamitin 1 month bago ka manganak, 2 weeks, 3 weeks, or 1 day. Basta depende sa'yo kung anong gusto mo. Ako naman po, ginamit ko yung maternity leave ko start nung nanganak ako mismo, February 6. Kasi tuloy-tuloy pa rin yung pasok ko kahit nung buntis ako. Kaya pala tuloy-tuloy din yung pasok ko kasi na-clear ako ng doctor ng company na pwede ako magtrabaho kasi wala namang risk sa pagbubuntis ko. Ang galing nga lang din kasi nga chinek din ng doctor lahat ng environment sa trabaho ko, tapos tinatanong niya ako kung okay ba, kung nakakaihi ba ako, kung kailan ko lang gustuhin, kung nakakainom ba ako ng tubig, kung nakakapaglakad-lakad ba ako. At lahat yun ay nagagawa ko naman ng maayos. Kaya clear ako at pwede ako magtrabaho habang buntis ako. Kaya nakakapasok ako hanggat manganak ako. Love! Your baby's crying! Ang next naman po yung parental leave. Pwede kang mag-leave ng 2 years. Pero yung 6 months lang po yung covered ng labor insurance, which is 80% ng salary mo ang ibabayad sa'yo. So, yung 6 months po ay paid by labor insurance. Tapos, pwede mo siyang utay-utayin gamitin. Depende sa company mo, depende sa project mo na hawak. Ang total na leave dapat ay 8 months yung may bayad. Kasi yung 2 months ay yung maternity leave, which is 100% of your salary ang ibabayad. And then yung 6 months na parental leave, which is 80% of your salary. So, total of 8 months, yung may makukuha kang pera, makukuha kang sahod. The rest nun, kapag magli-leave ka ng 2 years na parental, ay wala nang bayad, yung 1 year and 6 months. So, ako po, ginamit ko lang yung 2 months na maternity leave and then yung 4 months na parental leave. Tapos, yung natitirang 2 months na parental leave ko, ay gagamitin ko pa siya next year, yung 1 month, and then yung isa naman ay 1 month. Kailangan ko siya magamit before mag 3 years old yung anak ko. Ganun yung rules sa company namin. Hindi ko lang alam yung rules sa ibang company. Sinishare ko lang yung mga naranasan ko para magka-idea din kayo. Gusto ko lang i-share. Because sharing is caring. So guys, pag may mga tanong kayo, yung mga naging experience ko lang yung kaya kong sagutin kasi hindi ko kayang magsabi na, ay ganito yun, ganyan yan, tapos hindi ko pa na-experience. Ayoko mag-share ng unsure na mga information. Sa company nga pala namin, pag nanganak ka, bibigyan kang 5,000 bonus. Nihingi lang ng HR yung household and birth certificate ng baby. So guys, hanggang dito na lang muna yung kwento ko. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow and thank you for watching. Bye-bye!